Si Anthony Edwards na pagmulta ng NBA ng $25,000 dahil sa paggamit ng bad words habang nasa post-game interview. Ito pa yung unang game nila versus Golden State. Sa sobrang galing di umano na mga kakampi niya sa depensa, mapapamura talaga siya dahil hindi nila napaabot ng 100 points. Nasa 3 to 4 days bago siya nabigyan ng penalty. Hindi tulad nung kay LaMelo dati na 24 hours lang automatic ng penalty ang binigay sa kanya. Nasa $50,000 to $100,000 agad. Si Van Fleet no nabigyan pa ng at least 2 araw bago nabigyan ng penalty. Parang sabi ng NBA kay Edwards, wala kaming collection ngayon kaya ikaw na lang yung mumultahan. Ang tagal na nangyari yun, December 6 pa or December 5 US time. So may client visit lang ako kahapon kaya hindi ko nagawa ito Pero may kakaiba kasi kay Draymond Green, naligo ata ng holy water. Sa frustration ni Anthony Edwards, tinulak niya si Kuminga, tinawagan pa siya ng technical. Sa harap pa yon ng bench ng Golden State. Si Draymond Green, aasahan mo sa kanya magiging mainit agad siya kay Anthony Edwards kasi nga teammate niya yung tinira ni Edwards. Binabata pa nitong si Draymond si Kuminga. Ang nangyari, naging pacifier si Green na okay lang daw at walang problema. Magkasunod pa silang dalawa noon ni Tito Rudy. Kinomport pa ni Draymond Green si Anthony Edwards dahil sa naging foul niya kay Kuminga. Sa bagay, first quarter lang yun. Hindi rin makapaniwala yung ibang mga fans sa ginawa ni Draymond. Kalimitan, magiging iba yung reaction ni Draymond at siya yung unang player na ipagtatanggol yung teammate niya. Buti na lang din si Kuminga, hindi pala away. Na-disgrasya patuloy yung Minnesota. Si Buddy Hield lang pala yung kailangan magpakita, 27 points. Siya lang yung iniintay. 3 days din ang pahinga ng Golden State dahil papasok sila sa in-season tournament quarterfinals versus Houston Rockets. Dahil sila yung matchup ngayon, 5 beses sila magtatapat ngayong season. Huling beses pang nanalo yung Houston kontra sa Golden State, February 2020 pa. Hindi pa nagla-lockdown nun. 15 straight na hindi nanalo yung Houston sa Golden State. Kaya malaki ang tatamaan sa Las Vegas kung Rockets yung mananalo. So inusog ko na kung sakali. Ang Dallas Mavericks naman number 10 sa standing nung nakaraang November. Pero ngayon number 4 na sila. Tabla sila sa Houston sa standing or sa win-loss record. Tinalo kasi ng Rockets yung Dallas nung nakaraan kaya nasa kanila pa yung advantage. Makakatapat naman ng Dallas yung number 1 team sa West na OKC Thunder pagdating ng quarterfinals ng in-season tournament. Kaya playoff atmosphere para kay Luka. Tinalo na ng Dallas yung Thunder dati. Wala nang Holmgren nun. 11-1 ang Dallas since November 18. Sa 12 games na yon, meron 8 player ang Dallas na naka-double digit. Bukod kay Luka at kay Kyrie, ang third leading scorer sa stretch na yon ay si Najee Marshall, bago na injured. Ang papalit doon sa kanya yung ikalawang kuya PJ, si Washington, 14 points, 8 rebounds, 3 assists, 1 steal at 1 block per game. Nung bumalik si Luka galing injury, expected mababawasan ng player ng Dallas na makakascore ng double digit. Pero na-maintain pa rin nila yun sa 8 player kahit pa nawala si Najee Marshall. Ang makakatapat ng Dallas na Thunder ang team na may pinakamataas na points differential ngayong season sa buong NBA, 11 points per game. Sila din yung teams na mas marami pa yung steals kesa total turnover. Number 1 sa defense kahit pa nawala sa kanila si Holmgren. Battle of MVP din dahil nga kay Luka at kay SGA. Silang dalawa yung nasa top 5 ngayon ng ranking. So sa magtatanong naman kung bakit wala Lakers, nakamove on na ako. Miami Heat na ako ngayon.